Ayan, ang pang-14 na panahon sa tribo Bokmaali. Malik. Sige. Maalibok. Basta yun yung Bokmaali. Inis na inis ang pinuno nito na si Haring Yotdug. Dugyot yun, di ba? Ay, wag na, doon sa Haring Yotdug. Nainis si Haring Yotdug sa kanilang paligid dahil sobrang marumi ang hangin, kung kaya madalas na apektado nito ang kanilang mga balat at kanilang mga damit. Malapit kasi sila sa Smoky Mountains. Oh? Di ba sa Maynila yun? Ibig sabihin malapit doon sa Maynila yung Bokmaali? Hindi ka naman nakikinig, sabi ko malapit sila sa Smoky Mountains. Yun yung tambakan ng basura malapit sa tribo Bokmaali. Tutuloy ko ba o hanapan mo pa ako ng mapa kung saan yun? Sige, tuloy niyo. Okay lang sana dahil ang damit ay maaaring malabhan sa mga ilog at ang balat na marumi ay pwedeng hilurin kapag naliligo. Subalit ang pinakamalaking problema ng tribo Bokmaali ay kung paano lilinisin ang kanilang mga buhok. Hindi kasi nakukuha sa banlaw lamang, maantot pa rin ang buhok ng mga taga-tribo Bokmaali at ito ang nagbibigay ng matinding stress kay Haring Yotdug. Okay. Napagdesisyonan ni Haring Yotdug na ipatawag ang dalawang inventor ng tribo Bokmaali. Sila ay sina Sienti at Pico. Siyentipiko. Hindi, dalawang tao yung Sienti at Pico. Inutusan niya ang dalawa na magtulong sa paggawa ng formula na maaaring gamiting panglinis ng kanilang mga buhok. Malaking gantimpala ang naghihintay sa dalawa pag naging successful ang proyekto. Bibigyan kasi sila ng tig-5 babae na pwede nilang Ano yun? Kantahan. Pwede nilang kantahan. Libre yun. Kasi may bayad sa tribo Bokmaali pag gusto mo kantahan yung babae. Sige. Tapos. Bukod pa ito sa mga gintong kabayaran na matatanggap ng dalawang inventor. Subalit bilang parusa naman, pag hindi nila nagawa ang panglinis sa buhok nila, ay puputulan sila ng ng tiwala at sila ay paaalisin sa tribo Bokmaali. Maputulan ng tiwala. Sige. Kaya naman agad na nagtrabaho ang dalawa. Dumiretso agad sa laboratorio at dali-daling nangolekta ng mga sangkap sa paggawa ng panglinis ng buhok. Pagkalipas ng 1 linggo, nakagawa sina Sienti at Pico ng pormulang malapot at tinesting ito sa harap ni Haring Yotdug. Ipinahid sa buhok ng isang babae na naghubad ng sombrero. Sombrero. Siyempre, paano malilinis yung buhok pag nakasombrero, di ba? Binuhusan ng kaunting tubig at kinuskos ang buhok. Bumula at pagkatapos ay binalawan ito. Sa pagkamangha ng lahat, lalo na ni Haring Yotdug, nagmukhang malinis nga ang buhok ng babaeng nakahubad ng sombrero. At naging mabango ang buhok nito. Okay. Tuwang-tuwa si Haring Yotdug at tinanong sina Sienti at Pico kung anong itatawag sa kanilang formula na panglinis ng buhok. Sabi ni Sienti, hindi ko pa ho alam, mahal na hari. Basta 9 na sangkap po ang ginamit namin sa paggawa niyan. Okay. Pero tumutol si Pico at sinabing, mali, mahal na hari. Hindi po 9 na sangkap, 10 ang ginamit namin. Okay. Sumagot si Sienti, hindi 9. Sabi ni Pico, hindi 10. Hindi 9, hindi 10, hindi 9, hindi 10. Paulit-ulit ang dalawa. Hanggang sa ang narinig na lang ng mga tao ay 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Narindi na si Haring Yotdug at nagwika, shut up! Bago pa kayo magkasuntukan dalawa, pagsamahin na lang natin yung sinasabi ninyo. Simula ngayon, ang itatawag na sa formulang bumubula at panglinis ng buhok ay shampoo.
Hindi nagtagal, ito ay naging shampoo.